Ang pagkakaroon ng regular na family devotions ay magandang paraan para maituro sa inyong mga anak ang tungkol sa Panginoon. Pero paano nga ba mag-family devotions? Manalangin. Sabihin sa Panginoon ang inyong desire na sundin ang kanyang utos, na ituro sa inyong mga anak ang tungkol sa kanya. Hingin ang kanyang tulong. Magkasundo kayong mag-asawa na magkakaroon kayo ng regular family devotions. Pag-usapan kung paano ninyo ito gagawin. Kausapin din ang mga anak at ipaliwanag ang desisyon. Mag-set ng regular time at program para sa family devotions. Isali ang mga anak sa pagpaplano para maging excited din sila tungkol dito. O ayan, ready na kayo. Mag-devotion na! Magpa-family devotion na tayo ha. Yes. Pero bago tayo tuloy dun sa kwento natin ngayon. Ano muna yung nangyari sa kwento natin last week? Nagpadala po ang Diyos na marami pang salot sa Ehipto pero ayaw pawalan ng hari ang mga Israelita. Bumagyo po na yelo. Bumagyo ng yelo. Ano pa? Ikaw, Tema. Nagdilim. Nagdilim? Sa Sa loob ng? Sa loob ng 3 araw. Very good. Ginawa yan ng Diyos para ipakita sa lahat ng tao na siya ang tunay na Diyos. Sige, ngayon tutuloy natin yung kwento dito sa Promised Child ha. Aralan natin. Hanggang natin. Ito naman yung continuation ng kwento. Ito yung title, Dugo sa mga hamba ng pintuan. Hanggang niyo ako ha. Sinabi ng Diyos kay Moises, magpapadala ako ng isa pang parusa. Hamba, ihawin ninyo ng buo ang karne at tinapay na walang lebadura. Lebadura? Ano pa yung lebadura? Yung lebadura ay ginagamit sa paggawa ng tinapay para umalsa siya o lumaki katulad din ng tinapay. Diba? Malaki siya. Pero pag walang lebadura, katulad lang siya ng biskuit. Flat lang siya. Katulad nung kinakain yung pizza na tinapay na, diba? Maliit lang siya. Balang araw, isang kahalili na walang kapintasan ang papatayin parang kordero at ang kanyang dugo ang magliligtas sa marami. Si Jesus yun. Yes, sino na yun? Sino yun? Jesus. Nang gabing yun, nanatiling nakabantay ang Diyos para mailabas sila sa Ehipto at inutusan niya silang ipagdiwang ito habang panahon. So, tingnan natin ngayon kung sino ang nakakaalam sa kwento ha. Sino yung nakakaalala sa kwento ngayon ha. Paano inilabas ng Diyos yung mga Israelita sa Ehipto? Nagpadala po ang Diyos ng mga anghel na para patayin ang panganay na anak ng lalaki sa Ehipto. Ngayon, ano natutunan natin tungkol sa Diyos? Ano natutunan natin tungkol sa Diyos? Iligtas. Tema. Magawa ng karaman para iligtas mo yun. Sige, manalangin tayo. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Purihin natin siya dahil sa kabutihan niya at pagmamahal sa atin. Manalangin tayo. Ama naming Diyos, salamat po sa inyong pag-ibig, sa inyong kabutihan, sa pag-aalay po ninyo ng inyong banal na dugo sa amin upang mapatawad ko. Salamat kay Jesucristo bilang isang kordero. Dalangin po namin na kami patuloy na magpuri, sumunod, at maglingkod po sa inyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ano na? Natutunan mo? Mga anak, ngayon naman, magme-memory verse mo tayo bago tayo matulog, di ba? Wow, ano ba yung memory verse natin last week? Ano yung memory verse natin last week? Deuteronomy 10. Saan daw yun? Ulit sabay-sabay daw kayo? Saan yun? Deuteronomy 10:16. Kaya mabuksan ninyo ang inyong mga puso At alisin ninyo ang katigasan ng inyong mga ulo. Deuteronomy 10:16. Good, ang gagaling ah. Oh, very good. Ngayon naman pag-aaralan natin yung memory verse natin kanina, yung kwento ni Daddy. Ano ba yung nangyari sa kwento kanina? Ano nangyari? Niligtas ng Diyos ang mga anak na panganay ng mga Israelita at sa pamamagitan ng dugo ng kordero Walang na walang kapintasan. Tama, very good.
Ang galing, niligtas ng Diyos ang mga anak ng Israelita, panganay na anak ng mga Israelita, sa pamamagitan ng dugo ni Hesukristo, diba? Korderong walang kapintasan. Ngayon, pag-aralan na natin yung memory verse natin ngayon. Tingnan natin Sa unang Korinto, tingnan natin dali. Unang Korinto 5:7. B. Bakit po may B? Bakit may B? Kasi yung huling bahagi ng 7 ang i-memorize natin. Yung huling bahagi daw. Ano sabi doon? Basahin. Sige. Ready? Go! Sapagkat naihandog na ang ating korderong pampasko. Na walang iba kundi si Kristo. Yan. Ano ibig sabihin nun? Si Jesus po yung kordero ng Diyos na namatay para sa atin. Very good. Ang Ulitin gagaling natin. Ulitin daw natin. I-memorize natin ang i-memorize para lagi natin maalala yung kabutihan ng Panginoon sa atin, no? Sabihin niya 1 Corinthians. Unang Korinto 5:7b. Pagkat naihandog na ang ating korderong pampaskwa na walang iba kundi si Kristo. Yan. Hindi naman mahirap magkaroon ng regular family devotions. Pwede itong isali sa everyday life ng inyong pamilya. Pwedeng i-review ang mga natutunan sa pamamagitan ng memory verses at songs. Pwede ring magplano ng creative programs na ma-enjoy ng buong pamilya. Ang importante, maging consistent. Hindi mapipigilan ang paglaki ng inyong mga anak. Darating ang panahon na magkakaroon na sila ng kanya-kanyang buhay. Habang kasama nyo pa sila, ituro nyo na sa kanila ang pag-ibig at pagsunod sa Diyos at sa Kanyang salita.